kapag rheumatoid arthritis, meron kasing 7 criteria. At tatay ko kasi high blood, lola ko high blood, lolo ko high blood. Talagang magkakaroon lahat sila ng high blood. Maawa ka sa anak mo. Magandang araw mga kababayan. Ito si Glenn ng Medico.ph, Managing Director with Dr. Anthony So, Medical Director namin. And ngayon pag-uusapan natin isang topic na madalas nalilink sa mga kababayan natin na may edad na. Pero increasingly parang pati mas nakababata, medyo nakakaranas na rin ng ganito. Ito yung tinatawag natin na arthritis. Madalas nating marinig to. Pero ano ba talaga itong arthritis na to at saka paano siya susolusyonan or better yet, iiwasan ng mga kababayan natin? So, Doc, wala nang paligoy-ligoy pa. Ano po ba ang arthritis? Ang arthritis, simple lang pala. Arthro, joint, di ba? Joint. Pag piniti ko ito, tak o sinuntok ko yan, namaga, arthritis na yan. Yun lang. Eto, nahulog ako, tumama dito, namaga, arthritis na yan. Lahat ng namamaga ang joint, arthritis kasi itis, namamaga. Namamaga ang arthro which is joint. Pero, itong arthritis, maraming klaseng arthritis, Coach Glenn. Maraming arthritis. Isang very common arthritis is osteoarthritis. Ang osteoarthritis is sakit ng matatanda. Dahil buto, may sapatilya, dahil sa tanda natin, tumatanda, dahan-dahan, nagde-degenerate. Kaya nga, degenerative joint disease. That's osteoarthritis. Okay, ngayon, nagalit ako, sinuntok ko yung pader. Ang tawag dyan, traumatic arthritis. Now, yung mas di common, rheumatoid arthritis. Yun. Ang rheumatoid arthritis, itong classic arthritis na to, walang pinipili from bata hanggang matanda. Kasi dahil autoimmune disease to. Talagang nasa genetic yun. Meaning, yung immune system natin nagkakaproblema. Inaaway ang sarili nating joint. Kasi di ba, ang immune system natin ay yung mga soldiers natin sa loob. Ngayon, kapag pumasok yung germs, aaway ng immune system. Ngayon, ang problema, minsan, akala ng immune system natin, ang joint, kalaban. So, inaatake niya. Inaatake niya dito, Kaya nga, rheumatoid arthritis, sobrang buong katawan, puro arthritis na. Now, meron pang ibang klase. Sa systemic lupus erythematosus, meron siyang mga arthritis, gouty arthritis. Yung gout naman, mataas ang uric acid. So, iba yung rheumatoid, iba yung osteoarthritis, iba yung gouty arthritis yun. Kasi sasabihin sa akin, Dok, osteoarthritis to, anong bawal kainin? Kahit ano, pwede. Kasi osteoarthritis huwag ka lang tumanda, sabi ko sa kanila. Kasi, lalo tatanda ka, lalo sa sakit ng joint mo. Pero yung gouty arthritis yun, bawal yung mga mani, yung mga alak, yung mga matatamis, yun. Uric acid kasi yun. Okay, so marami pang iba. Napakarami pala ng klase. Ang alam natin yung osteoarthritis, di ba? Kasi madalas masabi ng mga nakatatanda Pero napakarami pala. Basta namaga ang joint natin, arthritis na to. So na-mention niya, Doc, yung rheumatoid arthritis. Medyo mas rare, medyo malas-malas, kumbaga sa genes natin. Dito tayo magfo-focus for this episode. Okay. Ano po ba yung symptoms nitong rheumatoid arthritis? And meron bang way para sa aming mga layman, mga non-doctors na medyo magka-idea na rheumatoid arthritis ito? Okay. Ang rheumatoid arthritis sobrang hirap talaga. Kasi autoimmune talaga ito. Kasi sa medicine, gumagawa ang mga doktor ng diagnostic criteria. May criteria. Pag pumasok doon, malamang ito na yung sakit mo. So, kapag rheumatoid arthritis, meron kasing 7 criteria. Yung pinakaunang 5, kailangan meron kang 6 weeks in duration. Saka 2 na laboratory. Okay? Number 1, may arthritis kang more than 1 hour, pagising mo sa umaga, more than 1 hour masakit. Kahit aling sa mga joints yun. Kahit masakit pa sa 1 oras, pero usually sa kamay Ang sakit niyong masarado, 1 hour yun. Bago masarado, ako. Isa na. Grabe pala, 1 hour doon. Matagal, 1 hour. Number 2, kailangan symmetric. Wari, meron dito, meron rin dito. Symmetric yan. Okay? Number 3, more than 3 joints affected. So, meron ka na dito. Meron ka na dito. Meron ka na sa hips. O meron ka sa knee. Yun, 3 joints affected. Okay? Number 4, merong mga nodules sa kamay, rheumatoid nodules. Okay? 5, at least 1 hand is affected. Okay? Yung limang criteria niyan, dapat 6 weeks in duration.
alam pa ninyo na kuwari nagkaroon ka ng dengue, ang sakit ng joints, or 'di ba yung nagkaroon ka ng flu, or yung mga upper respiratory tract infection, yung mga trangkaso, 'di ba? Ang trangkaso sumasakit ng mga joints, 'di ba? Ito. O tapos dalawang kamay. Uy, taku, meron akong rheumatoid arthritis. Hindi ko ganon. Okay? Dapat 6 weeks in duration. So pag 6 weeks na, tuloy-tuloy pa rin yan, naku. Madudaw-duda na. Tapos, number 6, X-ray. Pag in-X-ray mo, may erosion sa buto, sa patilya buto, nagtuturong ng lumilita, nagkakaroon ng erosions. Isa na Pag yun. sinabi nyo pong sa patilya, Doc, ito po ba yung mga ligament? Mga yun, tama ho, saka yung mga cartilages. Okay. Mga yun, talagang nasisira na. So, iba yung mga soft tissue na nasa pagitan ng mga joint natin. Yes, sir. Then, pampito, positive yung rheumatoid factor test mo. So, 4 out of 7 positive, yun na yun. So, Doc, pag nakaramdam na po tayo for about 6 weeks straight nitong mga napakatagal ng masakit ng katawan mo, siguro hindi ka naaabot doon. Pag tatanong ka na sa doktor, ano po ang the best na puntahan na klase ng doktor kung ganyang sintomas yung naramdaman natin? Coach Glenn, tama po kayo. Usually nga, 3 weeks masakit na eh. Isa lang ang recommend ko, rheumatologist. Diretso na kayo sa rheumatologist. Pagdating sa rheumatologist, ang gagawin niya, check nila. Okay, laboratory, lahat-lahat. Then, maghihintay pa rin siya. Pag talagang concluded na, talagang, rheumatoid arthritis na to, saka magbibigay siya ng special na gamot. Pero, yung within mga 3 weeks na sakit, magbibigay sila ng anti-inflammatory and or mga ibang painkillers para, syempre, hindi natin hintay na 6 weeks na o-observe lang. Doc, pag sinabing anti-inflammatory para sa benefit ng mga kababayan natin, ito po yung mga pampatanggal ng maga, ano po? Okay. So, ang daming kasing anti-inflammatory. Ang number 1 ng anti-inflammatory, yung tanggal ng maga, steroids. So, tatanggal ng maga. Kaso lang, pag matagal ang steroids, ang daming side effects. Siyempre, number 1, tumataas ang sugar mo. Ay, ganun po. Tumataas ang sugar mo. Kahit hindi matamis ang steroid. Oo. Then, bumababa ang immune system mo, ang daming klase. So, nang-invento sila. Non-steroidal anti-inflammatory. So, hindi daw siya steroid. Lumabas yung mga naproxen, ibuprofen, celecoxib, gano'n. Lahat yan lumalabas yun. Kaya ang problema lang naman, pagka matagal kang pag-iinom mo, tatama ng kidneys. Kaya alam na alam ng mga pasyente natin ngayon. Very learned ng mga pasyente ngayon. Alam na nila. Kaya nga hindi sila basta-basta umiinom. Maganda na rin, no, Doc, para kumbaga mawala nga yung maga mo, tinamaan naman kidney mo, medyo parang lugi ka pa rin. Yes, sir. So, pag tinetake ko ito, dapat sundan natin yung sinasabi ng doktor na only for a certain amount of days. Tama po, Doc? Yes, sir. Usually, ako pa nang bibigay ako, 2 weeks lang, tama na. 1 week lang, tama na. Dahil pag in-overdo mo, iba naman yung mangyayari sa inyo. Kaya hindi dapat dahil naginhawahan lang tayo doon, gagawin natin candy itong mga to. Delikado ho, wag po natin gagawin yon. So, Doc, maliban dito sa mga steroidal, non-steroidal, anti-inflammatory, meron pa bang ibang klaseng gamot na makakaginhawa sa mga kababayan natin na nakaka-experience nitong osteoarthritis? Okay. Yes. Definitely. So, alam na ninyo. Paracetamol. Paracetamol lang. Hindi yan. May mga pasyente kami ng osteoarthritis. Binigay ko na maraming gamot. Iba-iba na. Tapos binigay ko paracetamol. Nabuwasan. Nagulat siya. Paracetamol lang. Kaya na pala. Pero, ingat pa rin sa paracetamol. Kasi ang paracetamol, tinatamaan niya atay. Ngayon, uminom ka. May mga manginom, uminom nga. Mga 3 bote, 5 bote. Tatama ng atay. Ngayon, pag isa umaga masakit na ulo. Inom ng paracetamol. Yun, kasi ang ginagawa kasi ng atay, linis niya yung alcohol at tinatanggal niya yung toxin para hindi pumunta sa ating utak. Pero may lumulusot pa rin, kaya hilo tayo. Medyo over-fatigue na yung atay natin. Kinabukasan, uminom ka ng paracetamol, lalong i-over-fatigue niya yung liver, kaya nga nagkakaroon ng problema. Yun lang. Toxicity. Kaya nga minsan nagko-comatose. Kaya nga huwag kayong basta-basta uminom rin ng paracetamol. Okay, pag may hangover kayo, guys, tiisin nyo na lang. Siguro magkape na lang kayo. Huwag nyong gagawing panghimagas sa alak ang paracetamol. Delikado rin pala. Ngayon, maswerte pa rin kayo. Marami pa palang gamot. Ang uso ngayon yung anti-seizure medication. Yung pangtanggal ng convulsion, bibigay mo para sa kirot. Sasabihin niya, uy, wala naman akong convulsion. Ba't mo kong binibigay nito? Kasi, ang anti-convulsion medication, binibigay yan lifetime maintenance.
Maintenance yan. Ito, Doc, hindi kasing harmful sa internal organs. Yes. Oh. Kasi bakit? Yung anti-seizure medication, pag ininom mo, kakalma niya yung ugat mo sa utak. Ngayon, kung ito, masakit, ikakalma niya yung ugat mo dito, tsaka ugat mo sa utak. Tutulugin mo na lang, masarap magtulog mo. Kaso lang yung maga, nandiyan dyan. Kaya nga una-unang binibigyan namin anti-inflammatory, wala yung mamaga. Then kung masakit pa, tsaka tayo bibigyan ng anti-seizure medication. Okay? Doc, marami sa kababayan natin, kung minsan masakit na, titiisin pa rin dahil mas takot sa doktor kaysa sa sakit. Siguro maganda, bigyan din natin sila ng liwanag kung ano yung maaasahan nila. Ano po bang mangyayari pag nagpakonsulta sila sa rheumatologist nang may ganyan silang sintomas? Tsaka ano po yung mga test na gagawin sa kanila? Okay. Natatapos sila sa doktor. Hindi dahil sa doktor, kundi sa Kwarta. pera. Diba? Okay. So, diretso na tayo. Usually, pag nagpapacheck up kayo, may dalawang klase. Merong outpatient, merong inpatient. Yung outpatient, pag magpapacheck up ka, mura lang naman eh. Hindi naman ganyan kamura. As low as 200 to 300, then up to 1,000. Tapos, siyempre, may mga iba mas mahal, di ba? Okay. Ayan ang outpatient. Pagdating mo, check ka, anong nangyari? History taking muna. Baka may pamilya kang ganito, gano'n. Tapos, after that, magpapalaboratory na. Namamana ho ba to, Doc? Yes, sir. Oh my God. Okay. Sige, alam nyo na kung yung mga lolo't lola nyo, medyo delikado kayo, wag naman sana. Yes, sir. Pagbigyan ng laboratorio, then, yun, sasabihin mo nga sa doktor, kung talagang medyo budgeted na, diretsahan mo yung doktor para magbigay na siya ng gamot. Ang laboratory test, blood test po ito, no, Doc? Blood test mo. Okay. Sabi nga ni Doc, sabihin nyo na, wag na kayong magpalakas ng loob kung sa tingin nyo medyo mabigat sa bulsa. Ang mga doktor naman, usually alam nila yung alternative kung saan baka makamenos tayo. Sir, so ngayon, nagtipid kayo, hindi kayo pumunta sa doktor. Ngayon, uminom kayo ng sariling gamot. Hindi ka problema. So bakit ang kidney mo magka-problema, lumala yung sakit mo, yun, talagang hindi na kayo makatayo, papasok kayo sa emergency room. Yun ang mahal. Every hour yun, 1,000, every hour na 1,000 yun. Pagkatapos, pagdating sa hospital, sa kwarto, depende sa kwarto, yung mga doktor, yan ang charge sila. Hindi lang isang doktor. 10 doktor pa yun. Yun, times 10 to times 100 ang mapapagastos mo. Kaya, mas maganda, umpisa pa lang na naramdaman mo na, gawin mo na yan tama, pumunta ka na sa rheumatologist, kesa kung ano-ano yung imbentuhin mong solusyon dyan. Okay, so once na napatan na po tayo ng treatment after ng proper na diagnosis, Doc, so papaliitin yung maga and then bibigyan ng pang-relieve ng pain. Dito po sa rheumatoid arthritis na tinatawag natin, ito po ba ay condition na pabalik-balik lang, Doc? Sa kasamang palad, yes, lifetime na ito. May isang kong pasyente, binigyan ng diclofenac, wala mong gano'ng katagal. Gano'n po kanala? 5 years. 5 years? To 10 years. Na naggagamot ng ganito. Tuloy-tuloy. Ang masama pa, buntis siya, uminom pa rin siya. Hindi po naapektuhan ng Hindi. pinadala niya. 2 healthy children. Wow. So, kanya-kanya talagang kapalaran. May anti-inflammatory na, then uminom siya, araw-araw yun. Then meron pa siyang steroids. Tapos meron pa silang DMARDs, disease-modifying anti-rheumatic drugs. So yung DMARDs, yun ang binibigay natin. Usually, Doc, ano yung intervals? O depende lang ba sa tao yan? Yung iba mahaba, yung iba matagal bago umatake ulit? Depende talaga sa tao. Sobrang tagal. Malas-malas lang. Oo, 5 to 10 years, biro mo, yung may gamot, di ba? Ngayon, on our part, okay, sa rehab part, okay, te-therapy natin. Number 1, kasi mainit siya. Ice, yelo. So, maga. So, gawin niyo, lagay ka ng tuwalya, lagay ka ng ice sa taas. Kasi pag diniretso mo ice, mahapdi masakit eh. So, mapapasok ka sa lamig. So, frostbite, di ba? So, lagay mo ng tuwalya, lagay mo ng ice. Buo yun. Lahat-lahat. Mababawasan. Hindi mababawasan ang pag-inom mo ng gamot. Okay lang ba na pag-usapan natin, anong pagkakaiba ng cold compress sa hot compress? Kasi, ang dami nagsasabi, i-cold mo, i-hot mo. Ang gulo, di ba? Tandaan ninyo, ang ice, pag nilagay mo sa katawan natin, ano mangyayari? Malamig. Dahil sa malamig, vasoconstriction yon. Yung blood vessels, lumiliit. Pag lumiit yan, walang ganong dumadaan ng dugo. Pag walang ganong dumadaan ng dugo, hindi mamamaka. Ang warm compress is vasodilation. So pag linagay mo yon, lalaki, mamamaga. Pero pagka hindi naman siya mainit, yun, lagay mo. So ngayon, medyo okay na siya. Pwede ka maglagay ng warm, pero huwag sobrang init.
Mamaga talaga yun. Lagyan mo ng tuwalya pa rin, lagyan mo ng warm compress. Dadalo yung nutrients, kukunin niya yung mga toxins, lalabas niya. So, mas maganda yung blood supply. Tapos yung muscles sa gitna, sa tabi nun, magre-relax, mas mabawasan ng sakit. So, cold and warm, yun ang pagkakaiba. Maliban sa cold and warm compress, meron tayong TENS, Trans-Electrical Nerve Stimulation. So, lalagyan natin ng kuryente, mabilis siya sobre. Sa sobrang bilis niya, mabilis magsasend ng signal sa brain para ma-cut off niya yung pain signal. Pwede kayong bumili ng TENS machine. Kung may arthritis ka, lagay mo lang. 20 minutes, then 3 times a day, 4 times a day. Huwag lang yung ikatulog. Pwede po bang mabili itong device na to ng kahit sino lang or kailangan lisensyadong PT or doktor yung bumili? Pwede kayong bumili kahit saan. Sa Manila, Bambang, di ba yan ang pinakamura na? Then, tinuturuan naman ng exercise. Kasi ganito, ang joint, pag kinakain niya ng chemicals, nasisira, nagde-deform. Ngayon, yung mga pasyente, pinipilit pa lalo masama. So, tuturuan namin kung paano mag-exercise. Joint conservation technique yung tuturuan namin. Ngayon, magbubukas ka ng bottle na type, pabukas mo na sa kasama mo. Kasi kundi, yung joints mga ganun yan, nakabalutot-balutot na eh. Napakarami pa lang pwedeng gawin. At least, kung hindi nag-work sa yung isa, marami pang pwedeng i-explore, Doc. Ngayon na pag-usapan na natin yung mga potential na treatments, may way ba para maiwasan itong rheumatoid arthritis or predisposed ka dito, mangyayari siya? Or parang death sentence na, no? Yes and no. Yes, bakit? Kuwari, may rheumatoid arthritis ka na, alam mo. Maawa ka sa anak mo. So, ang gagawin mo, yung anak mo, umpisahin mo na ng walang chemical. Bawasan ng sweets kasi yung sweets, nagtitrigger yan, nagtitrigger ng autoimmune process. So, puro veggies, puro good food, walang prito, walang processed food. Imbis na atakihin siya ng 30 years old, atakihin siya ng 80 years old, parang hindi na siya umatake. Tama nga naman, Lo. So, at the end of the day, hindi mo makokontrol siguro yung genes mo o immune system mo, pero yung bibig mo, mo. So, eksakto. Ayan, kagaya ng mga previous episodes natin, mukhang yung diet talaga has so much to do with not just our internal health, yung physical health talaga natin, Doc. Apektado talaga nito, no? Maidagdag ko pa, Coach. Tatay ko kasi high blood, lola ko high blood, lolo ko high blood. Ako high blood din lahi yan. Pala, ang ginagawa nila, puro prito araw-araw ng mga lechon manok, lechon kawali, araw-araw yun ang kinakain. Kahit na wala siyang lahi, talagang magkakaroon lahat sila ng high blood. Parang, kumbaga, naging self-fulfilling na yung prophecy niya sa sarili niya. Tsaka sinusisi niya yung genes niya. Hindi sa genes, kundi lahat sila kasi kumakain ng mali. Kumbaga, family-wide na behavior, hindi genes behavior, lifestyle. Yes sir. Kumbaga, okay, napakarami nating natutunan tungkol dito sa rheumatoid arthritis. Sana karamihan sa inyo hindi naman tamaan nito, pero para sa mga kilala nyo, at least nasabi na ni Doc kung ano yung mga ways para iwasan yung mga flare-ups and i-treat kung sakaling nananakit yung mga katawan natin. So, Doc, any parting advice for our viewers about this condition? Next time, pag-uusapan natin yung mga free na mga vitamins at free na dapat mong gawin at live healthy para bawasan ang mga atake. Okay. So, yun po ang ma-advise namin sa inyo tungkol sa rheumatoid arthritis. Kung may mga tanong kayo, pwede naman kayong mag-comment. Sisikapin namin ni Doc na sagutin lahat agad yung mga yan. And kung meron magandang mga tanong na pwedeng maging topic sa future episodes, asahan nyo, magkakaroon din kami ng episode kung saan in-depth naming itatalakayin yung mga yan. So, this is Glenn, Managing Director of Medico.ph, saying be safe, live well, be healthy, along with our Medical Director, Dr. Anthony So. So, until next time, bye-bye!